Hello everyone. Salamat po sa Diyos. Ngayon ay makapag-aaral tayo muli ng salita po ng Diyos. Atin pong itutuloy yung ating aralin na perfect you. Ikaw ay ganap sa harapan ng Diyos. So magandang hapon sa ating lahat. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo po ay nakikinig ng mga aral ng Diyos. Ngayon po ay aralin natin ang pamagat po ng ating aralin ay justified by faith. We have peace with God. Sa Tagalog po ay tayo ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya at mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. So, ihanda po ninyo ang inyong mga puso, ang inyong sarili sa pakikinig ng mga aral na ito. Ito po ay malaking kapakinabangan sa inyong buhay spiritual ang ating pong aaralin ngayon. So welcome to our study by Grace Revealed by Pastor Dusty. So ito pong aaralin natin. Tayo po ay saglit na manalangin. Amang banal, salamat po sa iyo, Diyos, sa araw na ito, sa mga sandaling ito. Kami ay mag-aaral ang iyong salita at willingly ang aming puso ay makinig at maunawaan namin ang aming buhay ay nasa iyo at nasa iyong kapangyarihan. Salamat po, amin pong ibinabahagi ang aming sarili sa mga sandaling ito upang makinig ng iyong mga aral at kabagan po ninyo ang bawat sa amin, nawa maintindihan namin, maunawaan namin ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong mga salita. Ama, dalangin din namin na magministeryo ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan habang inaaral ang iyong salita. Kayo po ang siyang mangusap sa bawat puso ng mga nakikinig. Purihin kayo, O Diyos, sambahin kayo ng aming kaluluwa sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, God bless po sa ating lahat. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Romans chapter 5 verse 1. Ito po ang sabi, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pamananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So bakit ito po isinulat ni Pablo? Ang Romans chapter 5 ay ini-address ni Pablo sa mga mananampalataya na ginawang ganap ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil sa kanilang pananampalataya. Okay. Yung pananampalataya na yan ay hindi yan po atin. Kasi ang realidad ng mga tao ay wala siyang pagsampalataya sa Diyos dahil likas sa Kanya ang makasalanan. Para makasampalataya ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, God imputed the faith in us. Sabi po yan ng Jude chapter 1 verse 3. Ibinigay sa atin yung pananampalataya. God imputed the faith in us. Therefore, we have faith from God. At doon nga po ay nagkaroon na tayo ng pananampalataya. Kasi ang tao ay meron siyang depravity. Depraved po ang tao. Malabo ang tao na sumampalataya o kumilala sa Diyos dahil siya ay may depravity at depraved siya. Ano ba ang depravity? Ang depravity, ibig sabihin po niyan ay ang tao ay walang kakayanang kumilala sa Diyos. Walang kakayanang abutin ng Diyos dahil mayroon siyang depravity. Okay, no? Marumi siya, makasalanan siya. Ang gusto niya ay kalayawan ng kanyang laman. Yun ang kanyang pagkatao. Pero nung tayo po ay kinahabagan
inihayag ng Diyos yung kanyang biyaya, binigyan tayo ng pananampalataya. So yan po ngayon yung ating aaralin ngayon, no? So ang justified by faith, we have peace with God. Ang pagpapawalang sala daw po sa atin ay sa pamamagitan ng pananampalatayang galing sa Diyos at sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ulitin po natin yung pagkakabasa sa English version po, napakaganda, no? Therefore, being justified, take note, past tense, yung justified. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So kung wala si Kristo sa ating puso, malabo na ang isang depraved o taong may depravity ay malabo siyang ma-justify. So ang pananampalataya ay galing pa rin sa Diyos, kaya tayo sumampalataya. So yun, ang ibig sabihin niyan. Okay. The gospel of grace, we have justified by faith in Christ alone. Ito po, ang tawag po rito ay sola fides, pananampalataya lamang kay Kristo, ang kaparaanan para tayo po ay mapawalang sala. Okay, sapagkat si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Kung naalala po natin si John the Baptist, ay sumisigaw siya sa ilang, masdan ninyo, tingnan ninyo, dumarating ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So malinaw po yun, ang Kristo ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Okay, so yun po yun, no? The gospel of grace, we are justified by faith in Christ alone, sola fide. Okay, no? Kay Kristo lamang talaga ang pananampalataya ng mga tao, doon sa kanya nang gagaling ang kaligtasan sapagkat siya ang nag-aalis ng kasalanan. Ang biyaya ng ebanghelyo at ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ito ang kaparaanan upang tayo po ay mapawalang sala. The body of Christ is not trying to make peace with God. Ang katawan daw ni Kristo, sabi ng buong iglesia, church, ay hindi siya nagtatry na siya ay magkaroon ng kapayapaan. No? Hindi niya sinusubok yung kanyang sarili o hindi niya tinatry yung kanyang sarili na siya ay meron siyang kapayapaan. Kasi ang tao wala talagang kapayapaan. Kasi yun ang nature niya, nasa kasalanan siyang kalalagayan, kaya wala siyang kapayapaan. Kaya hindi siya magtatry na sa kanyang sarili ay meron siyang kapayapaan sa kanyang sariling buhay. Ito po ang sabi ng Thessalonians chapter 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Thessalonians chapter 5 verse 3. Ito pong sabi, for when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. No? Ang sabi diyan, no? Ibig sabihin na peace never happen anymore sa buhay ng tao, lalo't wala siya kay Kristo. Ang kapayapaan ay matatamo lamang kay Kristo at si Kristo ang nagbigay o nag-alis ng kasalanan sa atin kaya tayo ay sumampalataya sa Diyos. So malabo talagang mangyari na magkaroon ng kapayapaan ang daigdig. Kaya ulitin natin yung ating basa, no? For they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh, no? So malabo talagang dumating ang kapayapaan. Sabi nila may kapayapaan, bigla-bigla may dadating na
kaguluhan, no? So peace never happened anymore in the world, no? Sa mundo. Kapag ang tao, lalo na ang tao ay wala kay Kristo. So, number one, the body of Christ is not trying to make peace with God. Bakit? Kasi tayo po ay meron ng, sa pananampalataya, gaya ng sa introduction ko kanina, ang Romans chapter 5 ay ini-address ni Pablo sa mga mananampalataya. Kaya ang mananampalataya ay meron na siyang kapayapaan. Hindi siya nagtatry para payapain niya yung kanyang sarili o magkaroon siya ng kapayapaan. Ito ay ibinigay na sa kanya. Okay, yung ating teksto na binasa sa Romans chapter 5 verse 1, no? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, pangalawa, we are not working for peace. Hindi natin tinatrabaho para tayo magkaroon ng kapayapaan. Okay? Ang kapayapaan ay dumating sa atin. Okay? Dahil may kapayapaan na tayo sa ating sarili na bigay ng Diyos galing kay Kristo Jesus, kusa na itong gumagawa, no? Napapayapa tayo sa ating buhay. Halimbawa, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, payapain mo na ang iyong sarili. Malabo na yang mawala. Hindi na mawawala ang iyong kaligtasan. Ikaw ay forever saved. Ligtas forever. Okay. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay. Payapain mo ang iyong sarili. Huwag mo nang guluhin ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip. Dahil ikaw ay tiyak na ligtas dahil kay Kristo Jesus, dahil nilinis ka ng dugo ni Kristo Jesus. So you have peace with God through Jesus Christ our Lord. We are not working for peace dahil kusa na itong gumagawa sa iyong buhay. Okay. Pangatlo, we are not law-keeping for peace. We have peace with God. Tayo mismo ang kapayapaang because we are in Christ. Ulitin ko po, no? Hindi raw po tayo nag-iingat ng kapayapaan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Tayo raw po ay meron ng kapayapaan sa ating buhay mismo. Ang kapayapaan na yan ay nasa atin na dahil si Kristo ay nasa atin. Those who are in Christ, they have peace with God through Jesus Christ our Lord. So, yan po yan. Pang-apat, we are not confessing, repenting, okay, enduring, or performing peace. If you are in Christ, you have peace. Okay? Hindi raw tayo laging nagpapahayag, nagsisisi, upang manatili ang kapayapaan. At hindi raw natin piniperform ang ating sarili para magkaroon ng kapayapaan dahil si Kristo na ay nasa iyo, kaya meron ka ng kapayapaan. Because you are in Christ, you have peace with God. Yan po yan, no? We have peace with God because we are justified by faith. No? Mayroon daw po tayong kapayapaan sa Diyos dahil pinawalang sala na tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakalina po yan. That is not probation. Hindi raw po yan probation o pansamantalang kapayapaan. Yan po ay forever na kapayapaan. Because you are justified, you receive peace forever. Hindi ka na mag-aalala pa sa anumang kalalagayan ng iyong buhay. You have peace forever. You are justified forever. You are cleansed forever. You are forgiven forever. You have eternal life forever. You have seated in the throne of God
where Jesus Christ is kung saan siya naroon. Okay? Kasama tayo ni Kristo. Yan po yan. That is not uncertainty. No? Ang ating kapayapaan daw ay hindi siya uh, walang katiyakan, kundi siya po ay tiyak na meron tayong kapayapaan. Sigurado. That is not religious hope you make it. Hindi raw po yan pang relihiyon na iyong inaasahan. Dahil ang kapayapaan kapag ikaw ay na kay Kristo, meaning na born again ka, may buhay kang walang hanggan, pinatawad ka na, nilinis ka ng dugo ni Kristo Jesus, mayroon ka ng kapayapaan. Hindi mo yan matatamo sa pamamagitan ng mga pangrelihiyong gawain. Okay? That is not religious hope you make it. Okay. That is settled standing in Christ. Ito na po yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. This is our position in the sight of God. We are justified by faith. We have peace with God through Jesus Christ our Lord. So, napakalinaw po niyan, no? Okay. Justified by faith, Paul said, we are justified by faith, not by the law, not by the works, okay? Not by the baptism, not by the commandments and keeping, not by enduring to the end, not by our flesh improving itself. Okay? Hindi raw po ito sa pamamagitan ng kautusan, hindi raw po ito sa pamamagitan ng mga gawa, hindi raw po ito sa pamamagitan ng bautismo, hindi sa pamamagitan ng mga ipinag-uutos ng kautusan, hindi raw po ito sa iniisip nating kailangang manatili hanggang sa kawakasan. Okay? Hindi. Mananatili ka na hanggang sa kawakasan dahil ikaw ay ligtas na, kaya payapain mo ang iyong sarili. Okay, no? Mali po yung unawa natin na ang manatili hanggang wakas ay maliligtas sa Matthew 24. Yun po ay sa tribulation period, para po yun sa mga Hudyo, okay, na naiwan sa rapture. Ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Sa panahon nila, sa panahon ng tribulation, ang kaligtasan ay pugot ulo. Kailangan dumanak yung kanyang dugo para siya maligtas. Okay? Yun po yun. Sa matandang tipan, ay dugo rin ang ginamit para maligtas at malinis at mapatawad ang tao sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop, baka, kambing at mga tupa. Okay. Sa ating kapanahunan, dugo din ang ginamit para mapatawad at malinis yung ating kasalanan. Ang dugo ni Kristo Jesus. Hebrews 9:22, for without the shedding of the blood there is no remission of sin. Si Kristo ang naglinis ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pagtapos po ng rapture, tribulation kagad ang kasunod, at yung Matthew 24 ang manatili hanggang wakas, ang siya maliligtas, para po yun sa mga naiwan sa rapture, para sa mga Hudyo. Ang manatili hanggang wakas, paniniwala kay Kristo, dahil si Kristo nga, later on makikilala nila, siya nga ang tagapagligtas, kikilalanin nila. Pugutan na ng ulo ang kaligtasan doon. Yun po yun. Kaya ang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kaya sa atin ay ngayon at present, at this very moment, we have peace with God because we are saved forever. Tayo po ay secured forever, saved forever. We have eternal life forever. Yan po ang ibig sabihin ng peace. Huwag na nating guluhin yung ating kaisipan, okay, na tayo ay nawawalan ng kaligtasan. Sabi ko nga po nung nakaraang aral natin, ang mga tao na nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, yan ay sa demonyo. Huwag niyong pakinggan. Napakasama interpretasyon yan. Bilang mo, itinuturo nila na nawawala ang kaligtasan, inilalayo ka sa Diyos.
Samantalang once and for all, ay ginawa na ni Kristo yan para sa atin, namatay siya para sa atin. Tayo ay namatay sa kasalanan, okay, nabuhay tayo kay Kristo. Yan po yan. Kaya payapain mo ang iyong sarili, may buhay ka na, walang hanggan, at malabo na yang mawala. Huwag pakikinggan ang nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Yan po ay malaking kasinungalingan. Yan po ay aral na naglalayo sa Diyos. Therefore, aral yan ng demonyo. Okay? So, malinaw po yung ating aralin. Hindi po ako may sabi niyan. Ang may sabi po niyan, banal na kasulatan. Okay, kung nagagalit sa akin ang mga nagtuturo na nawawalang kaligtasan, so be it. Wala tayong magagawa dahil ito ang sabi ng banal na kasulatan. Okay? Hindi na tayo malalayo sa Diyos. Ay yung mga taong nagtuturo na nawawalang kaligtasan, nilalayo nila ang tao sa Diyos. So, paano po natin yan paniniwalaan? Huwag po nating paniniwalaan ang ganyang uri ng mga aral at mga doktrina. Okay, no? Ang tiyak, meron kang kapayapaan, may buhay kang walang hanggan, at tinubos ka ng dugo ni Kristo Jesus, ikaw ay fully forgiven. Okay, yan po yan, no? Ulitin ko po, no? Justified by faith, sabi ni Pablo, we are justified by faith, not by the law, not by the works, not by baptism, not by commandments and keeping, not by enduring to the end, not by our flesh improving itself. Hindi sa pamamagitan ng ating mga laman, okay, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kapayapaan. Okay. Justified by faith, sabi po ng Romans, buksan po natin ang Romans chapter 3, beginning verse 28. Okay, ito pong sabi ng 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Okay, no? Kaya nga, may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pamamanampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ang lalim masyado ng Tagalog, no? Pero sa English po sabi, therefore, we conclude. Ibig sabihin ng conclude ay, ito po yung pinali, no? The pinali, sabi ni Pablo, no? Therefore, we conclude finally, that a man is justified by faith without the deeds of the law. Okay. So, nilinaw niya na tayo po ay hindi saklaw ng kautusan. Nabanggit ko nung nakaraan, sabi ng ating aralin ay kapag hindi ka nagbigay ng tithes ng ikapo, ang tawag sa iyo ay you are under the curse of the law. No, hindi yung para sa atin. Para yun sa matandang tipan, sa sa lumang tipan. Tayo po ay nasa bagong tipan. Lahat ng sumpa ay inalis na sa atin. We're not under the law. Okay? We're not under the curse of the law. Okay? Paano kung nakalimot kang wag magbigay ng tithes? Diba? Isa-isayin natin yung sabi ng Malakias chapter 3, no? Dapat bagang nakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Sa anong paraan natin ninanakawan ang tao, ang Diyos ng tao? Sa mga ikapo at mga pagbibigay, offering. Okay, no? Ibig sabihin, kapag hindi ka nagbigay ng tithes o ng ikapo, magnanakaw ka. Ang magnanakaw, hindi ligtas. Sa atin ba yun? Hindi. Para yun sa matandang tipan sa Old Testament. Kasi yung 12 lipi ng Israel, si Levi ay walang kaparte ng lupa na minana mula sa Diyos. Yung 11 lang. Kasi sila Levi, sila yung naglilingkod sa church. Sabi ng Diyos sa 11 lipi ng Israel, ibigay ninyo ang 10 bahagi ng inyong lupa na aanihin, agriculture, pagkain. Ibigay ninyo kay Levi sapagkat wala silang parteng lupa.
Okay? Hindi yan para sa atin. Okay? You're not under the law. You're not under the curse of the law. Mayroong malaking gawain sa ating bansa. Nanginginig pa akong magsalita. Pag hindi kayo nagbigay ng inyong mga ikapo, kayo ay nasasaklaw. Kayo ay nasa ilalim ng sumpa. Malaking kalokohan po yan. Hindi yan totoo. Okay? Tayo po ay hindi na alipin ng kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan sapagkat pinalaya, nilinis tayo ng dugo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. That's why payapain mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, sa harapan ng iyong sarili. Okay, pumayapa ka, ikaw ay siguradong ligtas na. Ulitin natin ang pagkakabasa. Therefore, we conclude. Okay, no? Ang ibig sabihin nito, therefore, finally, pinali, that a man is justified by faith without the deeds of the law. Okay? So, malinaw po yan. Our peace is through our Lord Jesus Christ, not through our performances, not through our emotion, not through our church attendance, not through our ability to stop sinning in the flesh, but through Christ. Okay? Yan po ang katotohanan. Kaya nung matagal tayo nga nadaya ng ilang maling mga aral. Ako po ay umaamin din, nadaya din po ako yan noong bago-bago pa akong mananampalataya, bagong born again. Salamat na lang sa Diyos ay kinahabagan niya ako. At inihayag sa akin ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, nagliligtas at nagbibigay ng kapayapaan, naglilinis ng kasalanan at nag-aalis ng kasalanan ng tao, ang Kristo Jesus. Ulitin ko yung sinabi ni John, masdan ninyo ang kordero ng Diyos, sumisigaw sa ilang, dumarating siya. Ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan, si Kristo. At yan, kung ikaw ay na-born again, ikaw ay napawalang sala, naligtas, inalisan ng kasalanan ng Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? The believer peace with God is based on Christ's finished work, not our daily walk. Ang mananampalataya raw po, ang kanilang kapayapaan ay sa pamamagitan o nakabase ito sa pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi ng ating mga gawa, sapagkat tinapos na ni Kristo ang lahat sa cross ng Kalbaryo. It is finished, tetelestai, sabi ni Jesus Christ. Tapos na, ganap na. Kaya ang tao, siya po ay, ang mananampalataya, ang tawag sa kanya ay ganap ng ligtas. Okay? Ano man ang mangyayari, ligtas siya. Malabo siyang mawala sa kamay ng Diyos. No one can separate us from the love of God. Kahit yung iyong sarili, hindi mo kayang ilayo yan sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Romans 8:38 hanggang 39. No one can separate us from the love of God. Malabo na yung mawala. Okay, the believer peace with God is based on Christ's finished work, not our daily walk or works. What must we believe to be justified? Ano ang dapat gawin? At paniwalaan para mapawalang sala. Sabi ni Paul clearly or plainly says, how Christ died for our sin according to the scripture. Okay? Si Kristo raw ay namatay para sa ating kasalanan. Binayaran niya yung ating kasalanan. Okay, buksan po natin ang 1 Corinthians. Okay, 1 Corinthians
Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15. Kaya buksan po natin, no? Sa verse 3. For I delivered unto you first of all that which also received, how that Christ died for our sins, according to the Scripture, and that He was buried, nilibing, and that He rose again the third day, according to the Scripture. Okay. So, napakalinaw po yan. Sa Tagalog po ay, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing, at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Okay. What must I do to believe, to be justified? Sabi ni Pablo, malinis, malinaw na sinasabi niya, namatay si Kristo at muling nabuhay sa ikatlong araw. Katibayan yun na tinapos niya na yung gawain, nilinis niya na tayo. Kaya ang mensaheng ito, ang aral na ito, payapain mo na ang iyong isipan at puso sa harapan ng Diyos. Huwag ka nang mag-agam-agam na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan. Okay? Sa totoo lang po, kaya ako po ito mini-message o mini-mensahe sa inyo dahil maraming Kristiyano ngayon takot, namumuhay sa takot na pwedeng mawala yung kanilang kaligtasan. Brother, the Scripture says, the Bible says, plainly said, you have eternal life through Jesus Christ. You are fully forgiven, cleansed by the blood of the Lamb, and you have eternal life. The word eternal, eternal nga eh. Sabihin, walang katapusan, walang kamatayan, hindi na pwedeng bawiin, natanggap mo na yan, nasa iyo na yan. Past tense, you are justified. Okay? Yan po ang ating kalalagayan. Christ was buried, Christ rose again, and at the third days, believe the gospel and be saved. Paniwalaan mo ang ibanghelyong ito at ikaw ay maliligtas at payapain mo na ang iyong sarili. Okay, question. How to protect my salvation and my justification? Paano ko mapoprotektuhan ang aking kaligtasan at aking pagpapawalang sala ng Diyos? Sabi ng iba, keep commandments to stay accepted. Manatili raw sa mga utos o batas ng Diyos para manatiling tanggap ng Panginoon. Trabaho po yan, work yan, papatak ka lang work. Walang makapag-iingat ng kautusan. Okay, no? Hindi yan, tinapos na ni Kristo. Some say, endure to the end to be saved. No! You have received already eternal life. Yung bilanggit kanina sa Matthew 24, ang manatili hanggang wakas, hindi yun para sa atin. Para yun sa mga Hudyo at mga maiiwan sa rapture. Ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Pugutan ng ulo ang kaligtasan doon. Okay? Pag idininay mo si Kristo, okay, ligtas ka, hindi ka pupugutan ng ulo, makabibili ka na ng nais mong bilhin. Makakapasyal ka, malaya ka, makakalakad sa daigdig nang walang gagambala sa iyo. Bakit? Idininay mo si Kristo, ibig sabihin, taga-sanlibutan ka, kasama ka na nila yon. Pero pag hindi mo idininay si Kristo at pinanatili mo sa iyong sarili sa panahon ng tribulation, pinanatili mo si Kristo sa iyo na siyang tagapagligtas mo, pupugutan ka na ng ulo. Ibig sabihin, papatak ka. Ang tawag sa iyo ay alien. Hindi ka nila kasama, hindi ka nila kaanib. Pupugutan ka nila ng ulo. Okay? Yan po yan. Okay, hindi yan para sa atin, no? Endure to the end to be saved is not for the believer.
you have received already eternal life. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10. Buksan po natin ang Hebrews chapter 10. Lagi ko itong binabanggit sa inyo, ang Hebrews. Okay. Hebrews chapter 10. Okay, verse 12. Ito po ang sabi ng verse 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Umupo na siya sa kanang trono ng Diyos at pinagmamasdan niya na yung kanyang tinapos na gawain para sa atin. Okay, Tagalog natin. Ngunit siya na makapaghandog na isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanang trono ng Diyos. Okay, sabi po ng verse 13, from henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Yan. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay magiging tungtungan ng kanyang mga paa. Okay, ito yung maganda po, yung verse 14. Listen very carefully. For by one offering, he had perfected forever them that are sanctified. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Ano ang tawag sa iyo? Mananampalataya o believer, anong tawag sa iyo ni Kristo? You are sanctified forever. Okay? You are perfect forever. Okay, how come na mawawala ang kaligtasan mo? Perfect na, sabi si Kristo mismo ang nagsalita. Ulitin natin, no? Verse 14, for by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Sila, yung mga mananampalatayang tinutukoy, sila ay ginawang ganap ng Kristo, ni Kristo, forever. You are fully forgiven. You are perfected forever. You are justified forever. You are sanctified forever. You are cleansed forever. You are perfect forever. Okay. Kaya sigurado shoot ka na ng langit. Hindi pwedeng pumasok sa langit ang hindi perfect. Okay. At hindi kayang gawin ng tao ang maging perfect siya sa harapan ng Diyos. Para mangyaring maging galap siya at perfect siya sa harapan ng Diyos, ang Diyos na, ang Kristo na mismo ang gumawa nito sa buhay ng mananampalataya. You are perfect forever. Okay? So, napakaganda po yan. Endure to the end to be saved is not for the believer. We have received already, past tense, the eternal life. Okay, yan po ang ating position sa harapan ng Diyos. Forgiveness and redemption, it is a package deal. Okay, for the believer, sabi po ng Ephesians. Okay, buksan natin ang Ephesians. Chapter 1, verse 7, ito po ang sabi. Pakinggan po ninyong mabuti. Okay, no? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Okay, no? Nung tayo po yung maging mananampalataya, na born again, naging Kristiyano, dalawa po agad ang nangyari. Ano yon? Forgiveness and redemption. Package deal. Tinanggap kagad natin yan. Okay? At tayo po ay naging ganap. Okay, no? Yan po ang ibig sabihin yan. Okay. Sabi ng John 19 verse 30, it is finished. Tinapos na ni Kristo. Okay. Wala nang Kristong bababa pa para maipako sa cross para alisin ang kasalanan natin. Hindi na mangyayari yun. Tinapos na yun ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. At sa pangkasalukuyan, ngayon at this very moment, you are perfect in the sight of God. You are saved forever. Okay, you are cleansed forever.
you are fully forever, and you have eternal life forever. What is the meaning of forever? Forever. Okay, yan po yan. Okay, confess every sin to remain forgiven? No. Hindi mo na kailangan i-confess pa ang iyong kasalanan para manatili kang ligtas at pinapatawad ng Diyos. Your forgiven is past, present, and future. Okay. Kasi kung hindi patatawarin ng Diyos yung iyong kasalanan, past, present, and future, ay wala namang katapusan ang paggawa ng kasalanan ng tao. So, naiintindihan ng Diyos yun. Humingi ka ng tawad ngayon, bukas makalawa, may kasalanan na naman. Okay? Pinatawad ka ng Diyos sa iyong damdamin, sabi mo, pinatawad na ako ng Diyos, malinis na ako uli. Eh, natokso na naman, confess na naman. Ano ba yan? Hindi ho ganun ang Diyos. Once you are fully forgiven, you are fully forgiven. Ano ang inihingi mo ng tawad? Gayong pinatawad ka na, past, present, and future. Okay? So, yun po yung ating sitwasyon o position sa harapan ng Diyos. Water baptism is required for salvation? No. Hindi po yan. Ang water baptism ay pinapakilala mo lang ang iyong sarili sa public na ikaw ay followers ni Jesus. Hindi yan requirements para ikaw ay napatawad na o nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. No. Requirements lang yan o pinapakilala mo lang ang iyong sarili na ikaw ay publicly followers ni Jesus Christ. Not for salvation. Okay. Yan po yan. No peace unless your performance is good enough. Walang kapayapaan maliban ang iyong performance ay tama, good enough. No. Ang kapayapaan ay nasa atin na. Yung binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, peace never happen anymore. Si Kristo na nagsalita. Ang kapayapaan hindi talaga mangyayari sa daigdig at sa mga hindi mananampalataya. Ang kapayapaan ay nangyayari lamang at nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya dahil si Kristo ay nasa kanila. Those who are in Christ, they have peace. Okay? Yan po yan. The believers, justified by faith, they have peace with God, saved by grace, sealed by the Spirit, complete in Christ, accepted in the beloved. Sabi po yan ng Ephesians chapter 1 verse 13. Buksan po natin ang verse 13. Ito pong sabi, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye will sealed with the Holy Spirit of promise. Matapos mong namarinig, matapos kang patawarin, matapos kang linisin, ang ginawa pa ng Diyos, sinelyuhan niya ng banal na Espiritu para siguraduhin na ikaw ay ligtas. Sinelyuhan ka ng banal na Espiritu. Oh, again na naman, paano mawawalan kaligtasan mo? Silyadong ka. Okay. Romans 5:2. Balikan natin yung ating teksto ng Romans chapter 5. Okay. Verse 2 tayo, no? Sabi niya, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. By whom also we have access by faith. Meron na tayong access sa Diyos. Okay, into this grace wherein we stand. Okay, anong ibig sabihin nito? God declared our settled peace. Idiniklara mismo ng Diyos at isinaayos niya, pinagtibay niya
na ang ating katatayuan ay dapat may kapayapaan. Pumayapa tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Yan po ang ibig sabihin niyan. Sa pagtatapos po ng Romans chapter 5 verse 1 is not telling us to be saved people to chase peace. It is telling justified believer what they already have. You know, hindi raw sinasabi sa atin ng Romans chapter 5 verse 1 na tayo ay ligtas na mga tao at may kapayapaan, kundi tayo raw po ay pinawalang sala bilang mga mananampalataya at natanggap na natin, no? Past tense, natanggap na natin ang pagpapawalang sala. Ang tawag po diyan sa ating inaral ay three tenses of salvation. Ano po yun? Justification, sanctification, and glorification. Okay, no? Ang justification sa three tenses of salvation, ito po yung tinatawag na past forensic. We are declared righteous by faith in Christ. Okay? Sabi po yan ng Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Okay, no? Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 9 ng Romans chapter 5. Okay, much more than having now been justified by faith, by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Tayo na raw po ay ligtas na sa pagkagalit ng Diyos. Hindi na galit sa atin ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano naman po yung sanctification? Sa three tenses of salvation? Past position, present progress. Okay, no? Nakalipas, nakatatayuan natin ay pangkasalukuyan ngayon. Ito po ay progreso. Okay, no? Ginagawa na ng Diyos. We are set apart from God. We grow in holiness as we walk with Him. Positional. Past work. Tawag po dyan. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 10, by that we will be sanctified through the one offering of the body of Jesus Christ once and for all. Okay. Ano naman yung glorification? Ito po yung tinatawag na future guaranteed, no? Yung sa darating na panahon, sa future, no? Pag tayo po ay namatay ngayon, sigurado na yung ating kaligtasan. Ang tawag po diyan ay future guaranteed. We will be made like Christ forever. Okay, no? Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Okay, no? Kung nasan daw si Kristo, naroon daw po rin tayo. So, yan po yung ating magiging kalalagayan sa harapan ng Diyos. Lastly, Romans chapter 8 verse 18, for reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, ito na. Sabi niya, ang biyaya, ang habag ng Diyos ay inihayag na sa atin. Hindi ito pwedeng ikumpara saan mang mga bagay o ano pa mang mga bagay. Okay, no? Dahil tinapos na ni Kristo ang mga ito. So, ngayon, alisin na ang pagdududa na pwedeng mawala ang iyong kaligtasan. Ikaw ay siguradong ligtas sapagkat binayaran ka ng dugo ni Kristo Jesus. Pinatawad ka ng buong buo. Nilinis ka ng dugo ni Kristo Jesus. At may buhay kang walang hanggan.
So muli, magandang gabi sa ating lahat at pagpasalamat tayo sa Diyos. Tayo ay binigyan ng kapayapaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nawa na pagpala po kayo ng mga araling ito at naging kalasagran ito ng inyong pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, mapagpalang gabi sa ating lahat sa ngalan po ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Salamat po sa inyong pakikinig at huwag po ninyong kalimutan ang mag-subscribe, follow, and share para naman po maging kabahagi rin po kayo ng pangangaral ng araling ito. Sa YouTube po, meron tayong YouTube channel, no? Tatap nyo lang po yung abbreviation ng Pastor Dusty, no? PTRTHUSTY. Lalabas na po rin lahat yung ating katuruan at magiging pakinabang po ninyo yan sa inyong pag-aaral ang sarili. So muli, magandang gabi sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Amen. God bless po.